Magandang umaga sa ating lahat. At ngayon ating talakayin ang social media at code switching. Alam mo ba na ang social media ay tumutukoy sa sistema sa pagkikipag-ugnayan sa mga tao na kung saan sila ay lumilikha, nagbabahagi at nakipagpapalitan ng impormasyon at mga ideya sa isang virtual na komunidad at mga network. Tinuturing din ito na isang pangkat ng mga internet-based ng mga aplikasyon na bumubuo ng ideolohikal at teknolohikal na pundasyon ng Web 2.0 na nagbibigay daan sa paglikha at pakikipagpalitan ng mga nilalaman na binuo ng gumagamit. Nagsimula ang social media noong mga unang taon ng 2000 nang ilunsad ang Facebook noong 2004 bilang The Facebook para sa mga estudyante ng Harvard bago ito kumalat sa buong mundo. Mula na sumikat ang social media noong 2009, tila mas naging malinaw ang mga nakaraan sa ating kasaysayan. Sa patuloy na paggamit ng mga kabataan tulad mo sa social media, maraming mga salita ang nabuo na palaging ginagamit at nakikita sa social media. Sumunod ang ibang platform tulad ng Twitter, Instagram at Snapchat na nagbigay ng bagong paraan para magbahagi ng mga updates, larawan at kwento. Ngayon, ang social media ay isang mahalagang bahagi ng araw-araw na buhay na nagbago sa paraan ng komunikasyon, marketing at mga kilusang panlipunan. Ano-ano naman ang mga uri ng social media? Una, social networks. Ito ang mga sites na nagbibigay daan sa mga users na makapag-usap sa ibang tao na may parehong hilig at interes. Halimbawa nito ay ang Facebook, Messenger at Snapchat. Pangalawa, bookmarking sites. Ito ay ang mga sites o apps na nagbibigay daan sa mga users upang magtipon ng mga links galing sa iba't ibang mga website. Halimbawa nito ay ang Pinterest, Elo at Twitter. Pangatlo, social news. Ito ay ang mga sites o apps na nagbibigay daan sa mga users upang mag-post ng kani-kanilang sariling news items o links sa iba't ibang sources. Halimbawa nito ay ang Reddit, Digg at Yahoo News. Pang-apat, media sharing. Ito ay ang mga sites o apps na nagbibigay daan sa mga users para mag-upload at magbahagi ng mga media content katulad ng larawan, musika at video. Halimbawa nito ay ang VLive, YouTube, Instagram, Vimeo, and SoundCloud. Panglima, microblogging. Ito ay ang mga site o app na nagbibigay daan sa mga users na gumawa ng maiikling updates. Ang mga nakakatanggap ng mga updates na ito ay ang mga followers ng nasabing user. Halimbawa nito ay ang Twitter, LiveJournal at Cinewelbo. Pang-anim, blogs and forums. Ito ay ang mga sites o apps na nagbibigay daan sa mga users na mag-post ng kung ano-ano sa kanilang kagustuhan na pwedeng lagyan ng komento sa iba't ibang users. Halimbawa, Tumblr, Blogger, and WordPress. Kumusta naman kaya ang paggamit ng wika sa social media? Ang tawag sa mga taong gumagamit nito ay netizen. Katulad din sa text, karaniwan din ang code switching sa pagpapalit ng Ingles at Filipino sa pagpapahayag, gayon din ang pagpapaikli ng mga salita o paggamit ng daglat sa mga post at komento rito. Di tulad ng SMS o short messaging system na pribado o iisang tao lang ang makakabasa. Sa social media ay mapapansing mas pinag-iisipan ang mga pahayag bago i-post dahil maraming tao ang nakakabasa nito. Ano ang mga positibong epekto ng social media? Ang kakayahan nito ay ang magbigay ng pagkakataon sa gumagamit na makipag-ugnayan sa maraming tao, malamit man o malayo ito. Magagawa itong ibahagi ang iyong opinyon sa mas maraming mga tao kahit saan mang bahagi ng mundo. Ano naman ang negatibong epekto ng social media? Ang pagiging tamad ng mga kabataan sa pag-aaral dahil sa mga sites na mayroon ay nahahati ang kanilang atensyon. Ang pagkalulong sa mga larong kinasisira ng kanilang pag-aaral. At ngayon, tutungo naman tayo sa code switching. Ano nga ba ang code switching? Ang palit-kuda o ang code switching ay kalimitang ginagamit sa paglipat ng wika mula sa Ingles hanggang sa Pilipino.
Nangyayari ang pagpapalit ng koda sa sitwasyong mahirap, maipaliwanag ang salita o ang bagay na nagiging dahilan sa madaliang pagkaintindi ng nais ipahatid ng nagsasalita. Ito ay madalas gamitin sa pag-aaral dahil hindi gaano kadali sa mga kabataan o mag-aaral na gamitin ang salitang Ingles. Ang code switching ay ang pagpapalit-palit ng isang tao sa pamagitan ng dalawang wika o dialekto sa isang pag-uusap o komunikasyon. Maaaring gawin ito sa isang tao upang umangkop sa konteksto, ipakita ang identidad o makikipag-ugnayan sa ibang tao o sa iba't ibang paraan. Halimbawa, maaaring magsalita ng Tagalog sa bahay at Ingles sa paaralan o trabaho. Sa Pilipinas, halimbawa, karaniwang ang paggamit ng Taglish, isang kombinasyon ng Tagalog at Ingles. Ano-ano ang mga dahilan ng code switching sa social media? Una, koneksyon sa audience upang makipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang background. Ikalawa, identidad upang ipakita ang pagkakakilanlan o pagpapalaki ng isang kultura o komunidad. Ikatatlo, emotional expression upang ipahayag ang mga emosyonal o damdamin ng mas epektibo. Panghuli, klaridad upang linawin ang idea o konsepto. Mga halimbawa ng code switching sa social media. Paggamit ng Tagalog at Ingles sa isang post sa Facebook. Halimbawa, ang ganda ng bagong restaurant sa Maynila. Let's try it out this weekend. Paggamit ng mga abbreviation tulad ng TBH, to be honest, o OMG, oh my God, ng isang mensahe. Ang code switching sa social media ay isang paraan upang makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Ipakita ang identidad at ipahayag ang mga emosyon ng mas epektibo. At yun lang, naway marami kayong natutunan sa araw na ito. At maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli!